morning. Tayo ay mag-aaral na sa 1 John chapter 5, verse 5. 1 John chapter 5, verse 5. Hindi naman kayo. Okay, so sabay-sabay natin basahin. Ready? Okay. Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God? So tayo ay manalangin na kapatid. Manaming Diyos na salamat po sa panibagong araw na linggo. Manaming Panginoon that you see everything. Kita mo po kung paano kami nabuhay dito mga nagdaang araw. Nakita mo rin kung ano yung mga ginawa namin yung mga lumipas na panahon. Kaya araw po na ito, itulungan nyo kami. Tawarin na kami mga kasalanan, dinis ng aming puso at isipan. Iayos po ang aming motibo. Yan po ang maraming spiritualidad ang puso at ihanda ito sa mga hiling na iyong salita. Lord, wala pong mararating kahit ano kung hindi niyo po matutulungan sa mga dito. Kaya iwain mo po sana kami sa aming mga naging pagkakasala. Ayusin po kami Panginoon sa araw na ito. Usapin niyo po ang mga anak, kayo po ng laya, bawat isa sa kanilang mga alalahanin, sa kanilang mga iniisip. Kami po, O Diyos, ay magbigay ng tuon sa aming pag-aaral. Kami po, Panginoon, ay higit na makinabang kaysa makinig lang sa gagawin namin ito. Lagak po sa akin ang kapangyarihan ng kaalaman, tulungan para inayag itong pagmamahal. At maging maayos po ito sa kapatid. Tayo po, salamat, Lord, in Jesus' name. The Overcomers. Tinuro yan sa buong Bible. Magkakaiba kasi sa mundo, di ba nakakarinig kayo ng mga anxiety, mga depression, mga bagay na nakakapagpahina sa'yo, nakakapag-discourage kayo, nakakapag-demoralize sa mga tao. Lalo na kung ikaw ay isang Pilipino. Talaga naman nakaka-demoralize yung mga nangyayari sa ating pamahalaan. Wala nang good news, puro bad news. Wala na, parang wala ka ng kahit 1% na magiging tiwala sa gobyerno natin sa dami ng mga bad news. Ngayon, ang sabi dyan, sa ating talata, who is he that overcometh the world? He that believeth that Jesus is the Son of God. Parang patanong pa no? Sino ba ang kayang mangibabaw at bumait sa sanlibutan? Sila ba na nananampalataya kay Jesus na siya ay anak? Madaling sabihin na anak ako ng Panginoon, tinanggap ko si Kristo, nakakilala na ako kay Jesus Christ, pinagpagligtas ko. Pero yun nga ba talaga yung nararamdaman ng puso mo? Hindi naman masama na ma-discourage ka. Ang hina ka sa mga pagkakataon, minsan paano na nakawalan ka na ng pag-asa. Kasi normal na pakiramdam yan ng isang tao pag hindi maganda yung nangyayari sa kanyang paligid. Hindi naman masama. Kaya lang, kung sa araw-araw na buhay natin ay ganun na lang palagi, ay hindi tayo nagiging overcome. Tayo ay nakukonquer. Tandaan niyo po lagi na kung sino man ang nag-iisa, na nilalang, na laging nagbibigay ng negatibo sa bawat tao, walang iba kundi yan, siya po. Now, paano ba nagsimula kasi? Nagsimula ang lahat kung si Eva ay natukso ng kaaway. May nagbalat kayo ahas. To make the long story short, hindi ko na mapakabain sa kwento yun. Alam niyo naman yung kwento na yun. Ay isinumpat ng Panginoon si Eva, si Adan. At nagbigay ang Panginoon ng paalala si Eva at ang ahas ay magkakaroon ng sakit. Diba? Si Eva ay nakagat ng ahas. Not literally, meaning to say,
Dadala siya sa tukso, sa tentasyon. Pero, sabi ng Panginoon, isang araw naman ay tatapakan ko siya sa kanyang ulo. Ang ahas paano kayo makakalamang sa ahas? Hawakan mo sa buntot? Sa ulo. Yung mga cobra hunter, pag sila naghahunting ng cobra, sa ulo nila talaga hinahawakan. Kasi yun lang yung pinaka-dangerous na weapon na meron na sa ahas. Pero yung mga sawan, nililitis. Pero ang main weapon nila is pag sila ay nakapagsaw. Okay? Pero, kung ang ahas naman ay walang kamandag, kaya lang nilang tuklawin tayo, wala naman yun. Diba, para ka lang nakagat ng pusa. Marami nga dyan, dahil wala namang kamandag ng pusa, nakakagat ng pusa, pero ang yung buhay pa. Sana ako doon. Kasi hindi naman yun. Ang aso. Sawa, ahas, ang cobra, o ano pa mga reptile yan, dahil meron silang kamandag, kaya po sila nakapinsala. Pero ang nakapinsala kay Eva, nung panahon na yun, ay yung siya ay nalansin ng ahas na siya po ay nagkasala. Kaya sabi ng Panginoon, isang araw, ikaw naman ay tatapak sa kanyang ulo. Meaning to say, darating mula kay Eva, sa lahi ni Eva, ang tuluyang tatalo sa naluksong ahas na yan, o sa diablo. Yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Pero yung conflict, doon nagsimula, kaya ako nang in-explain. Na laging may conflict between Eva and the serpent. Good. Ngayon, lumipat ka. Yung away na yun, nagtuloy-tuloy. Ito nga. Sa Egypt, papapatay ang lahat ng batang lalaki. Di ba parang yan din yung nangyari kay Moses? Papapatay sana siya. Lahat ng batang lalaki. Pero siya nakaligtas, kaya nga siya na-hold ng... Sino naka-hold sa kanya? Princess? O, parang gano'n na kanyang katayuan. Pero hindi si Princess yung nakapulot. Ako ang napulot niya. Hindi ka side. Imagine, kung 4 people na pupunta, ito pa, dito pa sa kanya, napunta. Means, yung away na nagtuloy-tuloy, sana sumusunod kayo, ano po mo, medyo napupunti din sa inyo. Pero kailangan ko kasi i-explain kung saan nagsimula yung away at paano magiging overcome. Ano ba yung kailangan i-overcome? Ba't kailangan i-overcome? Kasi nga, doon nagsimula yung gulo. Kay Eva, saka doon sa... Now, sa panahon naman ni Kristo, same thing. Inutos na ipapatay lahat ng batang lalaking ipinanganak. King Herod. We know the story. May dinalaman pa rin ang Egypt yan kasi kailangan umalis nila Maria, nila Jose, ng batang Jesus para makaiwas sa pagpapapatay ng mga baby. Okay? Imagine lahat po ay tuloy-tuloy po yung atake against Eva ng serpent. Hanggang sa panahon ni Cristo, tuloy-tuloy pa rin yung mga pag-atake niya. Talagang ang layunin ni Satanas ay tapusin ang tagapagligtas. Kasi pag walang tagapagligtas, siya ang panalo. Now, hanggang sa Revelation, nangyayari pa rin yan. So, mag-aaral kayo ng Revelation, ito yung dragon. At tinan nyo yung itsura niya, ang dami niyang ulo. Revelation 21.5, pero wala pa rin mangyayari. Hanggang sa sumating yung Book of Revelation, yung effort pa rin ng ahas o ng diablo ay patuloy pa rin dun sa anak ni Eva. At patuloy-tuloy pa rin yung labanan. Ngayon, sa 20, napakahaba kasi nito, kaya hindi ko nababasahin, pero hindi naman yan eh. And a great dragon was cast out, that old serpent. Tinan nyo, kasi yung word na old serpent, kasi nga, yung diablo, doon sa panahon ni Eva, yung ahas, ay siya pa rin. Kaya nga tinawag diyang old serpent.
Sa panahon ng Revelation, nandun pa rin siya. Tuloy-tuloy pa rin po na nakikipaglaban sa mga descendants ni Eva. Kasama tayo. Ngayon, kung mapapansin mo sa araw-araw na buhay, bakit napakahirap tumingin? Hindi lang New Year's resolution na yan. Bakit ang hirap-hirap magpakatanim? Ilang beses na tayong nangako, sabi ganito, sabi ganyan. Nag-commit na ganito, nag-commit na ganyan. Pero tinan mo, hanggang ngayon, yung pangako mo gagawin mo, pangako pa rin. Bakit tayo tinawag na overcomers? Meron pa sinabi sa atin that we are more than conquerors. Pero bakit parang ang nangyayari actually, tayo lagi yung conquer? May I remind everyone na si Satanas ay talo ng kalaban. When Jesus Christ died, buried, and rose again, tuluyan ang natalo sa Satanas at hindi niya naman reverse yung effect ng salvation kay Jesus Christ. Kaya lang, bagamat ganoon, tayo, as we live in our life, sinabi nga ni Pablo, we are like sheep on a slaughter. Para tayong mga tupa, nasa kataya, wala ka lang nababa sa harap ng mga kahilan at pektan ng meron. So, overcomers daw eh. Pero ano problema natin? Ang problema natin, we know that our salvation is good. I think Satan can reverse it, but the problem is we are always overcome instead of we are overcoming. Kung bibigyan nyo ng grade ang sarili nyo, ng bawat isa sa atin, ang performance mo sa Panginoon ngayong taon, would you give yourself a passing grade? Or will you give yourself an F with double underline written in red? Tapos next year, gano'n na naman ang magiging grade mo sa sarili. And that would be a big problem for us. Tignan nyo, ayan pa naman yung sinabi sa atin, no? The overcoming saints who enter into the Feast of Tabernacles and are abiding in heavenly places with Christ will also be rejoicing, also victorious over Satan. Gusto ko lang i-remind, kung hindi nyo pa alam, ay ibalak na sa Bible, sinabi na doon na si Satanas, matatalo talaga siya. Natuluyan talaga siya, matatalo. Yung kanyang destination ay nakalagay na rin sa Bible kung ano mangyayari sa kanya. Hindi ito parang nanonood tayo ng basketball game at di pa natin alam kung sino mananalo. Ito ay nanonood tayo ng basketball game na alam na natin yung resulta, na parang kung pinapanood na lang natin na isang replay. Ganun lang pala ang buhay, Pastor. Parang replay na lang ng basketball, alam na natin ang Diyos ang manalo. Pero bakit parang ang hirap ng buhay natin? Parang ang hirap-hirap ayusin ang mga sarili natin at magpakatid. Simply because instead we overcome, we are overcome. Mamaya, pag-usapan natin yung itong mga yan, kasali ka dyan. And those people who believe in Jesus Christ will one day totally overcome the serpent, the dragon, and Satan. Pero dito nga, Pastor, bakit ang hirap? Hirap magpakabait, hirap magpakatino. Kahit gusto mo sa katawan mo, sa sarili mo na magpakatino ka, it doesn't happen. You tried and you failed, you tried and you failed, you tried and you failed, and the cycle goes on. Simple lang, kasi nasa court tayo ng kalaban. Nasa home base na tayo. Kumbaga, tayo yung mga bata na nasa kanyang playground. Pero ang bata, laging tatandaan na may choice yan kung maglalaro siya. Kasi kahit nasa playground ka, kung di ka naman titilo sa paglalaro sa mga laruan, nandiyan na inaalok sa iyo. Pwede mong gawin yan. Pwede kang hindi maglaro, pwede kang maglaro.
body of Christ. Christ is the head of the church. And Satan is under his feet. Kaya nyo, ayun yung ahas na tinatapakan. Kaya nga sabi ng Panginoon, I will make my enemies my footstool. Ayun na yung design. Ha? Ito na yung ang hitat na ni Satanas. Isa siyang talunan, dapat kaya tapak-tapakan at dinaig na ating Panginoon. Ito yung isang bagay na palaging pilit ni Satanas binubura sa isipan mo. At alam nyo kung ano yung nilalagay niya? Ang nilalagay niya sa iyo ay ito. Sana, wala ka na pag-asa. Ganyan ka na talaga. Kaya naman gawin sa'yo yan. Hindi mo na deserve. Yan ka na talaga, wala ka na magagawa. Ngayon, bagamat si Satanas ay napaka-aktibo, napaka-tindi na kanyang paggawa laban sa atin. At pilit niya, pinupuro sa isipan mo itong katotohanan ng ito. Kailangan lang paalalahanan ka na niligtas ka na ni Kristo, talo na si Satanas, wala na siyang magagawa para baguhin yung destiny mo kasi sa langit ka na talaga mapunta. Lagi niya na lang magagawa ay patuloy ka sirahin ang maganda niyong samahan ng Panginoon. So pamamagitan ng pagpapasok sa'yo, napakaraming kamalian sa buhay. Kapag kinagat mo, ay hindi talaga magiging maganda ang relasyon mo sa Diyos. Malulungkot ka, makukonsensya ka, mararamdaman mo na hindi ka nakarapat-dapat. Kaya, magiging desisyon mo na lang, ay lalayo ka na lang sa Panginoon. And I've seen so many people na nasa ganong sitwasyon, pero akala nila maganda yun. Pero akala nila okay lang yun. Pero ang totoo niyan, hindi lang nila matanggap sa sarili nila na malungkot. Malungkot ang sitwasyon na malayo ka sa Panginoon. Kung totoo ka ligtas, kahit anong pilit mong takip ang magigandang ngiti sa mukha mo, na parang paglalagay sa sarili mo, hindi, okay lang naman ako, ayos lang naman ako. Pero sa realidad na ikaw ay hindi makakapagsinungaling sa sarili mo, alam mong hindi masagad yun. Bakit? Kasi laging may puwang na tanging ang sa fellowship mo lang sa Panginoon mapupunti. Eh, kung inaakala ng mga wakina ng church, na okay na kung buhay hindi ako mag-church. Akala ko lang. Dahil deep inside your heart, you know that there will always be joy that you can only find in Jesus. Kaya nga, nasa langit na. Yeah. The devil has come down to earth. Yan. Ay ba naniniwala na dominated ni Satanas ang earth? Dominated si Satanas ang mga tao. Because if not, where are those people right now? Minsan mag-trip nga tayo, tayo magsimba lang. Muna tayo kaysa ng 10 a.m. ng umaga na dito. Ano kayang mararamdaman nyo sa puso? Kapag nasko, dito na tayo, sa SM tayo, 10 a.m. 10 a.m. Oras ng simba natin, nandito tayo sa SM para mag-enjoy. Nakakaramdam ka kaya ng bigat ng kalooban? Hindi kung ang mga taong hindi nagsisimba all this time, na laging nagsisimba, hindi ang bigat lagi na nyo, bigat pag-lecture. Or baka hindi na. Pero isa lang masisigurado ko sa inyo. Pag tunay ka naligtas, kahit anong pilit mo tabunan yung pakiramdam na hindi mo yung matatabunan. Dahil pilit yung magsusumigaw sa iyong puso sa Panginoon ka. Ngayon, bakit ba ganito ang buhay natin? Because Satan is very angry. He is desperate. His time will be short. His last opportunity to win. Though it won't happen because the Bible tells us that Satan won't win. Satan will go to the lake of fire and it would be his last and final destination. And whatever techniques na gamitin niya ay wala na siyang magagawa para pag-uwi ng kanyang tadhana.
panggugulo na lang talaga ng isip ng mga Kristiyano ang kaya nito. Pero, may isang pagkakataon na mukha siyang mananahan. Okay? Will seek to control the world, kaya nga maglalabas yung Antichrist. Eh ba naniniwala kayo that Antichrist will be here any moment? Sa mga nangyayari sa paligid mo. Nakita ko na talaga ang diablo talaga ang nananalo. 13:7, ito sa preparation ko ito mangyayari. It was granted to him to make war with the saints and to overcome them. Tataga mga manunupan. Kayo ba na? Kung kayo mahilig ko na itong basketball, siguro si Andrew mahilig ko na itong basketball. Pinapanood mo pa ba ba ang laban? Pag ang lamang ng kalaban ay 50. Kunyari, fourth quarter na, ang lamang ay 50. Hindi ko alam ko sa history ng basketball, hindi nakagawa na ng 50 points sa isang quarter. Siguro sa All-Star, pwede yung mangyari. Yung gilas nga sa SEA Games, dinadaya. At ang pandaraya, hindi pa lang rin ng mga magagaling. Halos hindi sila papasukin. Sa airport, walang sumundo. Lahat ng pandaraya, inabot yung team ng gilas. Team C ng gilas pa yun. Pero nag-champion. Yayabang na ng mga Thailand yan. Puro peke na ng mga Thailand. Yayabang na. Lamang na sila. First quarter. Nakakagumano. Ayun, ano sila. Siyempre, mga Pinoy pa naman. Pag sa kinasat pang Pinoy. Ay, yabangan mo ang Pinoy. Ano na lang siya sa ball. Kabisi ko yung mga tao. Thailand yun, ha? Sa comfort ng Thailand nangyari. So, busy ko yung mga tao. Uwi na. Pilipino lang tayo sa pag kinasat ko. Yan, pag mga asara, katarantaduhan, kahayupan, mga Pilipino, yan. Panalo. Nangunguna yun, pero yung pata-pata, pagandaan, pamahalaan. Pero pag, halimbawa, pagaling ka sa katarantaduhan, number 1 tayo dyan. Yan. Nanalo siya sa taras sa bandang dulo. May konting panalo siya. Pagbibigay siya ng panalo. Kumbaga, yun na nga, nanalo ka ng konti. Pero, may mangyayari. Busy. Kasi may kusang nagugulo. Moral corruption. Ano, di ba ko na yan? Ano yan? Simbolo na yan? Bakla. LGBT. Moral corruption. Sa church, meron na rin yan. Nagkakabaklaan. Nakakita na kayo ng mga, siguro nakakita kayo, mga, LGBT church. Baguio. Sino rito nag-mall na? Pagpasok ko sa mall, may bakla kang kasama. Sa siya. Bakla. Ako may pagkakataon, nalito pa ako. Ay, SM kami dito one time. Pasok ko sa siya ko. Nalito kami sa akin. Sa iyo din. Yung pag-ibad. Napeke pa ako kasi okay nung ito. Alam ko babae. Pero pag umihit pa tayo. Kaya ako sa sobrang inis ko. Tinipid ko yung kalagitnaan na ginagawa ko. Inis ko doon. Kasi naman makawain ko pa siya, makipagdibado pa ako doon. Ibig na nag-e-enjoy ako. Diba? Ngayon, meron na naman sinasulong na batas. Wala na yung Sogi Bill eh. May isang congressman na bating na representative ng party list na pino-forward niya yun. Kung baklang niwi, susundin niya. Inaano pa nila sa YouTube na
talagang Ayun, gusto makaganda view. makaganda din. Amin yung itsura niya. Nag-aalam. Interracial complex. Ayan. Mga itim, lahat sa mga puti. Ayan. Ang Pilipino ba hindi tayo mapakag sa kapwa? Ay, racist ang Pilipino. Gusto, napaka-racist na. Pinaka-racist ang dictation. Napaka-racist ng mga Pilipino. Pag na sa US, parang akala mo happy-happy, pero kung makatawag sa Indian National, Bombay, may puto. Sibuyas. Baho. Tawag sa Pilipino sa maputi, hanggang araw. Sa maitim, Egon, Kita. Balugaw. Kita, Maluga. Sabihin na natin mga kalaki. Nire-racist natin. Ayun. Pilipino, pag binash mo ng pondo. Naalala ko nung araw, binash ni para inaano ni Mariah Carey si Regine Velasquez. Ang galing na, magaling ka lang kung tawag doon. Brown monkey ba siya? Dahil daming Pilipinong nagalit pa. Brown monkey can sing. Hindi pa panahon ng mga social media, wala pa rin. Sa interview. Sinanatan ni Mariah Carey sa Regine Brown Mountain daw. Bakit hindi naman si Regine? Bakit gano'n ang nasabi? Pero gano'n ibig sabihin, gano'n kababatingin niya sa gamit ng mga Pilipino. Pero pang pihira pa, marinig mo pa rin dito, oh, dahil what? Yan, kita rito. Please, ano pa? Political instability ay galing na dito sa atin. Hindi pa ba nangyayari ito? Sa kanangangit bansa, presidente, vice presidente, magkaaway na magtan. Pero magkasamang kumampanya. Lahat yan nangyayari na po. Now, we must overcome sin or Satan, or we will be overcome by sin and Satan. It's either of the two. Kung malak yun. Bakit nga ba pinayagan ng Panginoon na si Satanas ay bugbugin ng mga mananampalataya? Ha? Yan ang mga rason. Si Job, titignan mo, bakit tinatake? Mapakabait na tao na. Si David, lalo na yan. Si Peter, yan po yung mga talata. Ang church, niniwala ka ba ang church na atake ni Satanas? Sabihin lahat sila. Lahat yan, nakatake ni Satanas. Bibilisan ko lang mag-basic na kasi napasabi ko sa inyo marami ito. Kaya lang, if you look around you, you'll see the reality that this is really happening. Harap siya, pag-uusapan namin mga karaan. Parang hindi na pala sa atin nangyayari talaga ito. Talagang hindi. Lahat ng church nangyayari. Mas marami ang nagbabackslide ngayon kaysa mga ay nga na-logo na, may Bible student na. And sumalayo sa Panginoon for some reason. Mas unattractive na ang church ngayon kaysa dati. Kasi mas attractive na ang mundo kaysa dati. Mas marami ng mas gustong gawin ang tao sa sanlibutan kaysa sa mas gustong gawin sa church. Mas nakaka-attract at mas nakaka-aliw sa mundo kaysa sa church. Kaya nga yung mga practices ng mundo ginagawa na ng church. Saan kayo kukuha ng mga ibang kalaro nyo? Sa mundo pa ito. Kasi dapat ang mga games sa church sa Thanksgiving yung aramihan ng verse na alam. Hindi ang gusto natin yung mga games sa TikTok, yung mga verse na alam ko. Dapat ang mga ipag-games nyo sa Thanksgiving yung mga mga ipapag-games. Maramihan kumain ng hipon. Sakay. Sakay na ako. Maramihan kumain ng okra.
parusa, buhay. Then, kidding aside, there are many practices in the world today that the church also practices. Kumbaga, mas nagiging word din ng mga churches ngayon kaysa dati. So ito na. In this evil fallen world, we have the challenge and the opportunity and the necessity of overcoming sin and Satan. Kung tatanungin niyo ako kung sino yung naka-Adidas na yan, hindi ko alam. Pero, hindi tatlo. So una, ano yung challenge? First challenge, God wants His people to grow. Mag-mature. Grow up. Hindi na pwedeng magtagal na isip bata pa sa church. Okay, nung tumanda doon, nagiging batang isip eh. Maniniwala ba kayo doon? Maniniwala na ba kayo doon? Pag tumatanda ka, mas nag-mature ka. Sino ba dito yung gustong-gustong binibaby siya? Yung mga babae sakit nyo yun. Gusto mo yung binibaby. Pero sa church, hindi pwedeng forever kang baby. Hindi pwedeng... Ano ba ang ugali ng bata? Una, ang bata, pag hindi na ko ang gusto, magmamakto. Ano ba tayo? Pangalawa, ang bata, pag ayaw, nagwawala. Kung bata ka, ikaw ba ay nagpabili sa nanay mo, tapos hindi na binili, tapos nagwala ka? May gusto siya, hindi binili. Kung hindi binili, nag-iiyak. Baka sa church, may gusto kayo, tapos di-implement dito, magwawala kayo. Grow up na po. Hindi na po pwedeng baby forever. Hindi na tayo yung tipo ng mananampalataya na, ay, hindi nagsimba, kailangan dalawin to. Pastor, pag di ka nagsimba, hindi ka nadalawin yan. Ayaw ka ng baby. Ayaw ka ng baby. Naniniwala ako na pag Kristiyano ka na, hindi ka na dapat baby. Kayo ba? Tingin nyo ba? Pag baby Christian ka na, dapat baby ka. Ano yung social media, tinaturuan kayo na ganito dapat. Magpa-baby ka. Dapat baby ka na. Ano kami, phobia? You deserve better. Deserve natin ito. Gusto nyo yan. Pero sa church, hindi pwede baby ka rin. The Bible is very clear na you need to grow up. And you need to grow in grace and in the knowledge. Hindi pwedeng... Ito naging mindset ito na ibang Kristiyano eh. Kung nagkasala ka, tapos sinaway ka, tapos di ka mag-church, tapos the only way para makabalik ay babying ka, so yung ka, matakan. Ikaw na nagkamali, ikaw ba may babying? Tapos yung paluhin. Gari na huli ka. Gumawa ka ng kasalanan. Tapos, siyempre, hindi ka na church, nangyayari ka. Pero, ang pagpabalik sa siyempre, siyempre, dalawin ka ni Pastor, encourage ka ni Pastor. Ano nangyari? Ikaw na yung nagkamali. Ikaw na yung baby. Ikaw na yung nagkamali. Ikaw na magpakumpaga. Sa church, ikaw pa yung papalik ka ni Pastor, susunod ni Pastor. Brad, matin ka na. Kasi, hintay ka ng Panginoon. Parang ginawa mo pang magmakaawa ang Panginoon. Nagkasala ka sa akin. Pakita ka ng pababa. Kahit nagkasala, tutuloy ka sa gawain. Kamali ka na eh. Hindi mo ba itatama? Kailangan ba ligawan ka sa luwin ka? Kasi nga, tinuruan din ng social media ng mga baby. Dinayin ko pa yung pa-baby girls. Alam nyo, nakakaya sa Panginoon pag natanda mo na, pinibigyo ko ito. 30 years Christian, pero kailangan dalawin pa paano ko ito. Ano bang mindset na yun?
immature Christians are compared to babies. Mature Christians are like men who are ready to fight and to overcome. Pag nag-grow up tayo, kailangan tayo yung mga may kakayanan na lumaban at i-overcome ang mga obstacles. Now, ito sa linggo pa to if you look back after 2025, may mga small wins, may mga success, may mga failures, may mga tragic events. If you look at your 2025, what do you think? What do you think God did for you at your 2025? Ano yung ginawa ni Lord sa'yo sa 2025? Masasabi mo ba, Pastor, my 2025 is a roller coaster ride. So, sige, gawin natin ganito ang katawahan ko. Sa linggo, describe your 2025 using a ride on a table. Pastor, yung buhay ko, para ako, Pastor, buhay ko na 2025 parang tapos. Small saving lang. Yan, sa linggo, pag-isipan nyo ride yung buhay nyo na 2025. Pero kung roller coaster talaga, ang trip nyo, kailangan natin. Bumper. Now, overcome sin, grow up. Kailangan lumaki ka na. Tumanda ka na. Now, next na tayo. Bilis ako. Ano yung pangalawa kanina? The challenge is to grow up. Ngayon, the opportunity. The opportunity is for you to be with Jesus Christ on the war. Ang buhay natin bilang Kristyano ay tikmaan. Punong-puno ng laban. Punong-puno ng pakitipag, laban sa buhay at sa hamon ng mundo, lalo na sa kaaway natin. Good soldier. Sabi natin, now therefore endure hardness as a good soldier. So it's very clear that our life will be full of hardness. Kaya nga, Pastor, kung i-describe 2025, masasabi ko 2025 ay parang octopus. Naibot-ibot. Naibot-ibot, Pastor. Kasi pasok, bakod, pasok, uwi, pasok, uwi, pasok, uwi. Wala akong masasabing highlight ko this 2025 para sa Panginoon. Alam nyo? If you could look to 2025, kaya ako ito sinasabi kayo para mag-reflect kayo this week. At testimony Thanksgiving nyo sa linggo, makapagpasalamat kayo ng buong puso. Magiging sinungaling ka kung wala kang sasabihin blessing this year. Iba sa atin, marami tayo, meron tayo tatlong couple dito na ngayong week, ngayong year na ito nag-asawa. Hindi lahat ng tao nagkakasawa. Maraming tao rin ang tumatanda mag-isa. Para ikaw, makapag-asawa ka. Ang baby, ang ginagawa yan. Ay ba, sabi nyo ba, baby may pakinabang? Ako Pastor, Joy, kaya katawag siya, tanda lang ko yung pagpinag. Kaya yung talagang ambag sa pamilya. Maliban sa magpasaya, meron ba? Magulog yung baby mo, pag pinusabay tayo ka, imbis na tubo ang makukuha mo, bariye. But the reality is, baby, walang pwedeng gawin yan, hindi mo yung pwedeng utusan. Pag nanganak si Matthew, at nakita ko yung anak niya, makapanganak pa lang, inuutusan niya na, kukutuhan mo ito eh. Bumangon ko dyan. Balik ko siya. Na, paghain mo na ako na. Uy, sanggol pa yung anak mo. Sakaling kita. Kaya, halinin ko pwede baby, sustaw na lang ang utusan. Pero, ang sundalo,
Daming hirap na dinadaanan. Alam nyo, bago maging sundalo, napakahirap. Hindi ko alam kung naranasan yung mga panood man lang ng training. Kahit na yung mga ako-busy lang eh. Kilos, disiplinado. Alam niyo ba ang mga sundalo, pag kumain, hindi yan parang, hindi lang yun. May sumo pa yan na at yung pagkain nila, hindi yung parang baboy, manok nila. Kung ano yung pagkain doon, minsan nga may ano pa yan, endurance training. Hindi nga sila pinapakain pa rin. Bakit? Eh sa digmaan ba, kain-kain ka ba doon? Pero pa kayo nakita, gera, tapos may sandwich dito. Ilang araw yun, di kumakain, di umiyak. Sa gera. Kaya nga nanalo sa gera yung mga ginugutom yung mga una nila tinatambakan yung mga supply ng pagkain. Anong supply ng armas para makalisado. Ngayon, ito na yung necessity. We must overcome or we will be overcome. Victors or depende sa'yo kung anong gusto mo. Ikaw ba'y conqueror, victory, o victim? Kasi kanina, ang challenge natin ay tumanda, lumago, mag-mature, grow up. Pangalawa naman, yung opportunity sa atin, yung binigay ng Panginoon, is tayo, sumali tayo doon sa labanan. Pakipaglaban tayo. Hindi yung makikipaglaban tayo, tapos may isang kasama natin, ando sa kampo ng kalaban, nagtatrend. Kasi sinasabi natin, pag lahat nasa church, nagpapatuloy, tapos ikaw, wala kang ginagawa, para mo na rin pinaiko ng mga kasama. Mga kapatid, paalala lang to. Itong church, hindi ito kay pastora at laban lang ni pastor. Laban natin ito. Problema nito, problema natin lang. Tagumpay nito, tagumpay natin. At kung alam mo na yung church na to ay church mo, magiging sa mga nanonood ng video ko, please like and subscribe, comment. Hindi ko lang nakita ko ilan na yung subscriber ko. 30 na yan. Wala kang ginagawa, i-play ka itong video na to. Hindi yung manonood kayo ng mga vlog na kung sino. Mamaya imbes na nag-church ka, hindi ka na nga nakapag-church physically, mag-church ka man lang virtually. Hindi yung mas pipiliin mo pang makinig kay Malupito kaysa sa church. Salamin mo kayo sa Malupito. Kaya doon na ito din na ito eh. Okay. Yung necessity is itong pag-overcome sa mundo, sa sarili natin, hindi ito pakiusap. It's a must na kailangan gawin. Because if we do not overcome ourselves and Satan's, instead of being the victors, we became the victim. And we see a lot of Christians, once were enlightened, but become victim of Satan's techniques. Tatak natin sa ating isipan na pag umalis ka sa church, tanging may gusto niya ay walang iba kundi ang kaaway. Hindi na naisin ng Diyos na isang Kristiyano ay umalis na. Kaaway ng Diyos na nangais na umalis ang isang Kristiyano sa kanya simbahan at nagpapatuloy. Ngayon, ito. Ano man natin overcome? Sa Bible kasi, yung 7 churches, alam niyo ba na silang lahat, itong 7 churches na ito, ay may kanya-kanyang katangian. Kanya-kanyang kahinaan at kanya-kanya rin naman na panapas. The reason Christ encouraged each church to rise up, become overcomers, and obtain the great promises. Ang gusto ng Panginoon, ano ba? Ma-overcome yung mga kahinaan mo, maging maganda ang buhay mo. Ang gusto ni Diablo is masira ka. Ang kaaway natin, itatanim niyo sa isipan mo para masira ka ay yung ibigay yung mga gusto mo.
Ating Panginoon naman, ang ibibigay lang sa'yo ay yung kailangan mo lang. Kaya lang tayo, kasi marami tayong talagang gusto eh. Sino ang aamin sa faith na ito na nang dahil sa pinili mo yung gusto mo, napahama? Yan, kaka-Shopee pay mo yan. Kaka-last pay mo yan. Dahil may gusto, yan, bilihin. Ang gusto, sige, check out ko na ito kahit wala akong pera. Yan. Hindi binabayaran mo rin ito. Alas mo. Okay lang naman yan kung kailangan talaga. Pero kung dahil gusto mo nagawa, nag-check out ka ng bagong cellphone, kahit okay ka naman ng cellphone. Nag-check out ko ba yung tag-20K na cellphone? Dahil sabi ng Bible, godliness with contentment is a great gain. Now, ito yung churches. Mga katangian ng churches to ha, pagbilis lang to. Ang Ephesus Church, loveless church. Ang patibig sa simbahan nila. Sa Smyrna, persecuted church. Lagi silang inaapi. Sa Pergamos, compromising. Ito yung tipo ng church na maraming drugs, maraming sayawan. Tawagin pa natin magbibigay special number para sumayaw sa Panginoon. Sipin mo si Ashley, si Princess sa gitna, si Rhea dito, may sayaw sila sa Panginoon. Would you be happy to hear that? Tiyatira, the corrupt church. Hindi lang government ang corrupt. Yung church din ako. And then Sardis, the dead church. Ito parang tayo bro. Ano tayo dead? We need to do something about it. Niladead niya, the missionary church. Ito, good to. Ha? Tandaan nyo, sa 7 churches na yan, yung Philadelphia, good yan. Kasi talagang para sila sa gawain. And then, lawin din siya yan. Ito yung mga hindi maintindihan. Maraming ba kayo? Maraming pa kayo? Yung sinabi ng Panginoon, I will spew thee out of my mouth, sila yun. Ano yung paraan para ma-overcome nila yung mga yan? Restoring our first love. Kaya kasi Ephesus love, let's church. Kailangan ibalik ang dating pag-ibig. Mas na dahil persecuted yung church nila, kailangan nilang tiisin yun. Pag persecuted ka ng kaaway, kailangan tiisin mo yun at matagal mo yun. Rejecting compromise. Siyempre, kung nakikipag-compromise na sa church, kailangan tumalis kayo dyan. Kasi hindi na kung church yung makakompromise, pati mga buhay nyo. And then, judging corruption. Tama yung sabi ni Vico Soto. Yung corruption, dapat pandirihan. Ayawan. Niniwala ako na death penalty ang solution. Balikan death penalty at sampulan. Kaya paano mangyayari sa gobyerno natin? Kung sila rin, parang ganito. Sila yung subject. Pero sila din yung mag-i-investigate. Ano parapat tayo niloloko? Kung ako si Marcos, mag-i-invite ako sa lahat. ICC. Ako gumawa niya para mag-investiga. Para maging kami niloloko. Kasi ito gumawa niya. Dapat meron talagang independent body. Kasi ICC independent daw yun. Pero dahil siya nag-appoint sa mga yun, so parang magiging question naman. Naka-appoint. Basta ako talaga, kung ako lang person na tatanong, clean slate talaga, tanggal talaga lahat. Hindi ko lang possible. Tanggal talaga lahat, mga David Awish, clean slate, tanggal lahat. May kinalaman kayo wala, pasensya na lang. Para lang maging malinis. Hihingi uli ng budget ng DPWH. Hihingi uli ng budget under business. Okay, nagkakagulo sila. Magkano na naman ng budget. Hindi pa nga klaro sa mga tao anong nangyari sa mga pera. May budget naman. So, ano ba talaga? Sana sinasama nyo sa dasal yung bansa. Kasi kawawa talaga dito. Surviving dead Christianity. Alam niyo, mas maigi pa kahit na nangihina ka, magpatuloy ka naman. Kasi ito yung parang pati ito yung mamatay. Kasi nangihina ka na nga, ayaw mo pa magpatuloy. Lalo mo na pinapatay sa sarili. Becoming missionaries. So, ang Panginoon, missionary. Kailangan magpatuloy din natin yung mission yan. And then, overcoming being lukewarm. Tama na hindi ka malamig, hindi ka mainit. Hindi ka, hindi pwede.
Ayaw ng Panginoon sa in between. Pipili ka sa Diyos ka. Hindi. Iwan. The rewards for the overcomers are much greater than the trials. Anak, ako sabi. The sufferings of this present time are not needed to compare with the glories that shall be revealed. Sakto lang. Kung magtatanong kayo sa akin, napakahirap rin siya. Sobrang hirap. Kasi nga, ang galing sa talas talaga. Kung pupuri mo talaga siya sa galing niya. Pero mo, inaalok na sa'yo lagi para pigilan ka, yung gusto mo. At madalas pa yung over niya, mga irresistible. Isang temptasyon nga lang ang kailangan para pabagsakin ng isang kusya. Ang isang pastor, nang napakatagal maglingkod, isang kasalanan ng katapat niya. Yan ang isa lang ang kailangan. Yan, dami-dami kung pinipor mo para makarating. O ikaw, sa edad mo, bilang Kristyano sa kayo, ilang hirap na yung tiniis mo para makarating ng ngayon na dito. Ako sa isang ganun lang sa para sa'yo pa. Magsak. Sabi dyan, God has evaluated that all the sufferings of the world for 1,000 years cannot be compared with the positive results that the overcomers will gain for all. Okay. Pero napakahirap nito kasi hindi mo pa nga ma-appreciate kasi nga wala pa. Pero sinasabi sa atin sa ng Panginoon na higit pa sa lahat ng tinis mo itong makakukuha mo. Kaya lang, problema ng sentro ng problema ito is that people, Christians, are not patient to wait for that day. Gusto nila yung ngayon. Gusto nila ngayon. Oh, ito, holiday season. This week, Christmas week. Ilan na naman kayang compromising yung gagawin niya? Baka i-compare ko na sumasayaw-sayaw sa mga Christmas party. Dito, special number ka, tapos sa Christmas party, sex bag ka. Ilan na naman yung mga bawal na kakainin mo, ewan na to. Sa likod, Thanksgiving, pero sa 24 ng gabi, maraming pagkain. Pag pinabati ka, Merry Christmas! Idol! Hoy, Merry Christmas! Pag gumagal. Mamaya, dito. Sa Panginoon tayo, walang Pasko. Pero sa bahay ko, puno ng Christmas na. Pumuputi-puti na, pumupusi-pusi. Ito pa kapatid. Baka sa Pasko, isa ka sa mga nag-iinom. Isa ka sa ganda rin. Papasalamat ko sa Panginoon. Talaga naman, bait na Panginoon sa akin ngayong taon. Wala nakainom ka. O, Annalyn, hindi naman yan. Si Annalyn po. May we see the clear vision of God's promises and the future rewards awaiting for the overcome. Imagine an angel guiding you. Mana? Ano, umakit ka na dyan. Tapos nakita mo puti yung upuan. Ano ibig sabihin nun? Baba. Bakit yung pupunta? Baka di ka lumapit. Pero pag nakita mo iba, kulay ng upuan maliban sa puti. Makakahinga ka. Pagtingin ko, habang umakit ka, kabado ka eh. Pero pag tingin mo yung upuan, wait. Basta na. Lalabahan na. Lalabahan na yung pagkat ng upuan. Dito. Technique aside, alam nyo, alam ko mahirap, maski naman ako nahihirapan din sa buhay. Sa hirap ng tentasyon at ng kamansuhan, sobrang hirap talaga.
Pero dapat naalala natin palagi na tinalo na ng Diyos yung kaaway. Ang gusto ng Diyos, talunin mo rin sa sarili. At hindi yan na imposibleng talunin. Pwede yung talunin. Kailangan na kay talunin siya. Pagkakuha ng bumulog. Hindi palagi para siyang, sa Satanas parang namimingwit eh. Lahat ng bulateng nilalagay niya sa kanyang paliwit ay kinain mo. Takaw mo, nagmukbang ka. Hindi. Dapat kung makikita mo na alam mo, pamingwit din sa Satanas niya. Sabi mo ka matiis. Hindi lahat ng mga nasa harapan mo ay para sa'yo. Marami niyang makawala ng paaw. Okay? Kaya sana 2026, huwag ka magsasabi 2026, be good to me. Wala namang buhay para makinig sa'yo. Dapat baliktad. 2026, I will be good. I will be better. 2026. Old practices. Bawas-bawasan natin yung mga old practices. Kung makita natin sa sarili natin, katulad ng Panginoon, overcomes great faithfulness, Panginoon. And yung victory na hinahanap sa atin is victory na Panginoon namin. Sabi ko ngayon na sakto lang ha, kahit ang daming pawas mo. Tayo po'y manalangin, ang aming Diyos sa langit. Salamat po sa araw na ito. Salamat po dahil yung laban na pinagdaanan nyo kaaway ay pinapanalo nyo dahil inisip ko. Panginoon, sa dami ng mensahe, sa dami ng panalangin, sa dami ng mga services na nadaanan na namin sa aming buhay, po news na talagang wala nang ibang dapat sisihin kundi mga sarili namin pag nag-fail pa kami sa aming buhay nasa deliver. Kaya pagod po kami, gawa namin ang dapat, para namin ang maayos. Naitama namin ang aming mga sarili sa harapan ninyo. Ngayon, sa darating ng mga araw, makakita nyo naman kami na ito-overcome namin yung mga weaknesses na ito, yung mga kahinaan ito, yung mga kasalanan ito, ay ito-overcome naman namin. Alam po namin na malaki chance na mag-relapse kami, Panginoon, sa mga dati namin problema. Kaya po lubos namin hinihingi sa inyo ng tulong. Kung sabi nito, bigyan kami ng kalampasan na ipagtatapat namin, Panginoon, sa aming mga kahinaan. Kapag hindi na kami patuloy na malansin ng kaaway, tapos siya naman, Panginoon, ang matalo na naik namin. Kami ng kalakasan, mas pipiliin namin magtiis kaysa kumagat sa kanyang mga pain, mahulog na naman sa mga dati namin kasalanan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na naroon ng naisipan na kaya namin manalo, kaya namin magwagi, kaya namin ma-overcome ang mga kahinaan, ang mga kasalanan, ang mga kasamaan, at ang mga bagay patuloy man darating sa amin na papahina ang ating kapit sa inyo. Lord, kailangan po namin kayo support at sa buhay. Kaya po, maaabot na maganda, patuloy kami mabubuhay ayon sa aming mga sarili kagusto. Tulungan po kami, at kita namin na may mga kagustuhan kami na nakakasira lang sa amin. Kung kami kailangan, kami Panginoon, na mas makakatulong sa buhay natin. Tulungan po about this, instead of always become victims, ay asamin namin na maging victors, Panginoon, because we overcome the world, ourselves, our flesh, and even the enemy, ay ma-overcome namin siya. Salamat po ng marami sa araw nito, salamat po sa bawat isa, saan kami napakinggan. Ngayon po namin na naman gagawin marami ng hapon, event music, isa sa bisita sa family, namin ng comforts na wala ng nanay, at gamitin niyo po ito sa maraming ng Diyos para po ma-revive sila ang galing sa inyo. Siyempre ko rin po, bawat isa na rin po, yung mga kasama namin sa ibang bansa, kaya tayo po bawat isa, bigyan ng pagtutik na lusugan,
supply Panginoon sa kanilang mga pangangailangan at the same time ay protection sa kanilang buhay spirit. Dahil po salamat sa araw nito, dahil po ang church, ito po ang simbahan mo, ang aming bayan, kawawa-kawawa ang Pilipino Panginoon. Parusahan yung Panginoon kung may nakailangan at may silbi ang justisya sa mga taong gobyerno at patuloy nilang sasamantala sa aming bayan. Gawin po ang aming bansa. Gawin din po na mga tao na makakilala sa inyo, ang inyong mga kapitbahay natin yung mga kailangan sa inyo. Ay maraming salamat po, kaya ang dalangin ng Jesus name. Amen. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Tuloy na lang naman namin Diyos sa mga pagawin niya sila. Salamat ng Diyos sa mga konsultan ng mga pakinggan ng pagkakaroon sa pagkakaroon. Pagkakaroon Panginoon, minsan ay nakakalimutan ko lang, hindi na kami po ay ligtas na. Dapat tayo po ay umayon at mamuhay na nais sa mga pagawin. Ipalain niyo rin po mga Diyos, ang mga kaloob na binabalik po namin sa iyo na patuloy ng gamitin sa pangailangan ng mga simbahan at ang gawa sa iyo. Sa ibang papuri at dapat salamat sa ibang gamit sa mga Diyos. Sige. Ano,